Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Sa sandali lang, kilala ko kung sino-sino sila. Sila ay si Ninong Generoso. At kasama niya ang aking dalawang kinakapatid na sina Chopelo at Arturo. Ang dinig naming masayang pagkakasabi ni Itay Kano at nang kaming lahat ay makapasok na nga sa loob ng aming bakuran ay dumiretso kaagad si Itay kasama ang kanyang mga kumpare o ang kanyang mga kaibigan sa aming balkonahe. Samantalang kaming tatlong magkakapatid, matapos naming maibigay kay Inay Estela ang mga bihag at mailagay sa kanyang sariling kulungan si Malagintoy, nagmano kami kay Inay at ganoon din ang aming ginawa kina Lolo Generoso at sa kanyang dalawang mga anak kung saan ay makikita na silang kaharap na sila Itay sa aming mismong balkonahe. Ninong, kumusta na po kayo? Matagal na pong panahon ang nakakalipas bago po tayo muling nagkita. Magmula po nang kayo'y pumuntang ibang bansa, ang dinig naming sabi ni Itay kay Lolo Generoso. Okay lamang kami, inaanak. Sa awa at tulog ng nasa itaas ay naging maayos at matagumpay ang aming paninirahan sa ibang bansa. Nga pala, meron kaming mga regalong ibinigay sa inyo at nasa iyong asawa ng si Estela. Inaanak, natutuwa ako't meron ka na palang asawa at mga anak at sila'y mga binata na. Oo, napakabilis talaga ng takbo ng panahon. Umalis kami rito sa pagkakatanda ko'y kalilibing lang ng iyong ama. Masaya ako't naging maayos ang takbo ng iyong buhay. Inaanak, manang-mana ka talaga sa aking kumpare o sa iyong ama. Hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi ay maging sa iyong pag-uugali. Ang mahabang pagkakasabi ni Lolo Generoso kay Itay Kano. Kasunod ay meron siyang inilabas sa loob ng kanilang dalang bag na 2 botilyang mamahaling mga alak. At sumakto namang nagtatadtad na ng mga karning bihag si Mang Clarito at si Mang Octavo. Katulong si Inay Estela at ang aking 2 kapatid sa loob ng aming kusina. Ninong, ang totoo po niyan ay hindi ko po mga totoong mga anak ang 3 mga binatang yan. Sila po'y mga unang anak ng aking asawa. Pero Ninong, mahal na mahal ko silang lahat. At itinuring ko silang lahat na higit pa sa isang totoong anak. Ang revelasyon ni Itay sa kanilang 3. Kinakapatid, Kano, alam naming totoo ang lahat ng mga sinasabi mong yan dahil sa yan ang aming nakikita. Isa ka talagang mabuting tao at merong pusong kakaiba at ginintuan na katulad ng inyong alagang Malagintong Panabong. Nang marinig yun nila Itay sa kinakapatid ni Itay at nagngangalang si Teopilo ay nagkatitigan silang lahat. Subalit, oo, kinakapatid, Kano, nakarating din sa amin ang balitang kumakalat tungkol sa iyo at sa inyong alagang si Malaginto, ang Panabong na usap-usapang hari ng sabungan. Tugsong naman kaagad na pagkakasabi ng kapatid ni Mang Teopilo at nagngangalang si Mang Arturo. Tama ang lahat ng mga sinasabi sa iyo ng iyong mga kinakapatid, Iho, Terso. At kaya kami nagpasyang magbakasyon dito sa ating probinsya. Una, ay upang kumustahin ka. Isa yon sa pinakang mahalagang rason kung bakit kami naparito. At ang pangalawa ay, inaanak, huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko sa iyo. At huwag mo sanang bibigyan ng maling pakahulugan. Dahil Iho,
Gusto rin naming masubukan o ibangga sa iyong alagang mandirigmang malagintong panabong. Ang aming panabong na kung tawagin ay sinyalado at fighter na sinibalang o panuksukang buwaya. At sana'y mapagbigyan mo ako iyo. Nabigla si Itay nang marinig nilang lahat ang mga katagang. Sinabi sa kanila ni Lolo Generoso habang tuloy-tuloy ang ikot ng mamahaling botilyang alak sa mesang nasa kanilang mismong harapan. Matagal bago nakasagot sa kanya o sa kanilang tatlo itong si Itay Kano. Sa halip ay nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Ang nooy maririnig sa kanilang lahat hanggang sa ilang sandali pa'y, Ninong Hiner, kuwan, sige po. Payag po ako sa nais niyo pong mangyari. Pero hindi po ngayong darating na linggo kundi sa susunod pong linggo. Dahil sa Ninong, meron na pong naka-schedule na makakabangga si Malaginto ngayong darating na linggo. At yun po ay ang panabong ni Lamang Pipito. Ang panabong po ng isang sikat na sabongero na nagmula pa sa probinsya ng Sorsogon. Ang sabi sa kanila ni Itay, kasunod ay, sinabi rin niya sa kanila ang mismong lugar at tamang oras kung saan magaganap ang bakbakan ng aming Malaginto at ng brushback na panabong ni Lamang Pipito. Maraming salamat sa iyo, inaanak. Paano? Hindi na kami magtatagal pa at baka naghihintay na ang may-ari ng bangkang aming inarkila. Magpapasko na, kaya naman ay meron kaming pasalubong na mga regalo sa inyo. Pagkatapos noy, tumayo na ang mga ito mula sa mga upuang kanilang pinauupuan at muling nagpaalam kay Itay, Tainay o sa aming lahat. At sa aming mismong bayan ay doon sila pansamantalang mananatili. Si Ninong Generoso at ang aking dalawang mga kinakapatid na yon ay pare-parehong mahihilig sa larangan ng sabong. Kung kaya't ay kanina pa lang nang makita ko sila alam ko na kung ano ang kanilang sadya at iyon ay ang ibangga sa ating Malaginto ang kanilang panabong. Ang seryosong pagkakalahad sa kanila ni Itay Kano o sa kanyang mga kaibigan. Paring Kano, sa tingin mo ba meron bang kargadang mutya para sa kanilang panabong, yung ninong mong yon? Ang mapang-usisang tanong ni Mang Octavo kay Itay. Meron, paring Octavo. Si Ninong Generoso ay matagal nang usap-usapang sinuwerteng makakuha ng isang pambihirang mutya. Nagtaka at nagulat silang lahat sa kung anong klaseng mutya ba meron itong si Lolo Hiner. Iyon din ang kutob ko kanina pa, Iho, Kano. Dahil hindi siya mag-aaksaya ng panahong ibangga sa inyong Malaginto ang kanilang panabong kung sila'y walang inaasahang mutya para doon. Kulang at hindi sasapat kung isang sinyaladong panabong lamang ang kanilang ibabangga sa ating Malagintong panabong, ang sabi naman ni Lolo Pedro. Ang mutyang na kay Ninong Hiner ay ang mutyang galing sa punong kawayan, ang magkasalubong na sanga ng kawayan kung saan ay ang nasabing sangang yun ay nananatiling sariwa. Kahit pa ito'y nakahiwalay na sa katawan ng kawayan at ang dinig ko noon kay Itay ay ibinabad yun ni Ninong sa tubig at langis. Hindi ako sigurado, pero alam kong yun ay mabisang gamitin sa anumang negosyo. Ewan ko lang sa sabong, sapagkat ang sino mang nagmamayari ng ganoong klaseng mutya ay suweswertehin sa anumang mga bagay. Ang paliwanag pa sa kanila ni Itay. Kaya naman pala, paring Kano. Ngayon, maliwanag na sa akin ang lahat, kaibigan Kano. Pakiramdam ko'y hindi pa nila tiyak sa ngayon kung magkakabisa ba ang kanilang mutyang galing sa kawayan sa ating Malagintong panabong. Tama ka riyan, paring Tonyo. Sa ngayon ay ang mas mainam nating gawin
ay ang hintaying sumapit ang araw na yon upang ating malaman kung meron kayang ibubuga ang kanilang mutya sa ating malagintong panabong. Ang sabi sa kanila ni Itay, Si Luciano, iho. ang boserong pinsan ni Pipito. Ano ba ang pagkakaalam mo sa pagkatao niya? Ang tanong ni Lolo Berhil kay Itay Kano. Si Luciano po, Tatang Berhil, ay isa ring sabongerong taga-kabilang baryo. Pero po ay wala akong alam kung siya ba'y meron ding taangang mutya sa kanyang sarili para sa kanyang mga panabong. Ang sagot ni Itay Kano kay Lolo Berhil. Meron, kaibigang Kano. Dahil katulad ng ibang mga sabongero, isa rin si Luciano sa nabiyayaan ng karagatan ng mutya. Ang mutyang kung tawagin ay ang sinaunang bariya. Noong unay hindi niya ito ikinikwento sa iba, subalit aksidente niyang nabanggit yon sa inuman nang magkataong kasal ng kanyang pamangkin sa aming mismong bayan. Ang biglaang pagkakasabi naman ni Mang Gaston kina Itay. Kung magkaganoon, paring Gaston, ay dalawa pala silang magpinsan ang nasisiguro kung gustong gawing bihag o pulutan itong ating alagang si Malaginto. Ang sabi ni Mang Tonyo kay Mang Gaston. Huwag na huwag kayong mag-alala, mga kaibigan, mga pare. Marami pa tayong kinakailangang abutan ng tulong. Hindi lamang sa ating kani-kanyang pamilya, kundi maging sa ating kapwa. At iyon ang dahilan ng paglitaw sa ating buhay ng ating alagang si Malaginto. Ang sabi ni Itay sa kanilang lahat, kagaya ng mga naunay, natapos ng maayos at masasayang kwentuhan ang kanilang paghaharap sa inuman. Subalit bago sila umalis sa aming tahanay, inaya muna silang lahat ni Inay at ni Itay na kumain sa aming kusina. 3 araw ang mabilis na lumipas, Sir Jess, at nagkataong araw ng Miyerkules ng hapon. At habang pinapakain ni Itay ang lahat ng aming mga nakataling mga panabong ay may napansin si Itay sa isa sa aming alimbuyuging panabong dahil ang kanyang palong ay nagbabaga. O yung kung ito'y ihahalin tulad ay ito'y katulad ng isang bakal na katatapos lang na mailagay sa apoy. Maging ang kanyang kilos at postura'y nagbago. Naging agresibo ito at tumalas ang kanyang pandama sa paligid. Isa lang ang nooy nasa isip ni Itay at yun ay, pwede na itong ilaban o dalhin sa sabungan, mga anak. Dahil ayon kay Itay, kapag ka ang isang panabong ay katulad ng ating alimbuyuging ito o ang kanyang inaasal, ay isa lang ang ibig sabihin nito, nasasabik na itong makipagbakbakan o sa madaling salitay, oras na o napapanahon na ito'y ating isabak sa bakbakan. Ang sabi ni Itay, ano pong ibig niyong sabihin, Itay? Ano pong balak niyo sa kanya, Itay? Ang tanong ko kay Itay. Ngayong darating na linggo, dadalhin natin si Malaginto at ang alimbuyuging ito sa baryo nila Luciano upang ihanap siya ng makakapareho doon. Mabilis ang bawat paglipas ng mga oras at ng mga araw hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakailangan ng dumayo ng sabong nila Itay sa ibang baryo. Dala si Malaginto at ang aming alimbuyuging panabong at yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataong dadalhin ni Itay o kanyang idadayo si Malaginto sa ibang lugar o sa ibang sabungan. Mga pare, medyo matatagalan tayo kung sa bundok pa tayo dadaan para makarating sa baryo nila Luciano. Kaya naman mga pare ay naisip ko na lang na arkilahin ang bangkang dimotor nila paring Laurel para mabilis tayong makarating doon nang hindi tayo mapapagod. Pumayag naman o sumang-ayon ang mga kaibigan ni Itay sa kanyang mga sinabing yon sapagkat talagang medyo may kalayuan ang baryo nila Mang Luciano. Kaibigang Gaston at kaibigang Ambrosio, iwan niyo munang pansamantala dito sa likurang bahagi ng aming tahanan yung inyong mga pag-aaring mga kabayo. Ang sinabing yun ni Itay sa kanyang 2 kaibigan
ay tinutulan ng dalawang magkaibigang si Mang Gaston at si Mang Ambrosio, sapagkat ayon kay Mang Gaston, Wag na kaibigang Kano, kayo na lang. Nang iba pa sa ating mga kaibigan ang sumakay sa bangka at kami ni paring Ambrosio. Pupunta kami sa baryong yon, sakay ng aming mga alagang kabayo. Daglian namang sinundan ni Mang Ambrosio ang mga sinabing yon ni Mang Gaston. Tama si paring Gaston, kaibigang Kano. At sa tingin ko'y mauuna pa kaming makarating sa baryong yon. Kung sa bagay tama kayong dalawa. Siya, sige, tayo na. Sa dalampasigan mga pare. Anak Fidel, dalhin mo itong isang bayong kung saan ay nariyan sa loob ng bayong na yan ang ating alimbuyuging panabong. Ang sabi sa akin ni Itay na siya namang mabilis kong sinunod. Tamang-tama, paring Kano. Makakapanood na ako ng laban ng inyong malaginto ay makakapagpusta pa ako sa kanya. Ang sabi ni Mang Laurel habang kasalukuyan na nga niyang pinapatakbo at minamaneho ang kanyang pag-aaring bangka at tinutumbok na ng kanyang bangka ang baryo ni Mang Luciano. Maraming salamat sa tiwala at suporta mo sa aming malaginto, paring Laurel. Ang sagot sa kanya ni Itay, samantalang sa bundok habang kasalukuyang Noy makikitang tumatakbo ang dalawang kabayong sinasakyan ng dalawang magkaibigang si Mang Gaston at si Mang Ambrosio ay bigla na lamang silang merong nakitang isang mama sa unahan ng daan. Sa may parting gitna ng daan, nakatayo itong tuwid, balbasarado, nakasombrerong pabilog at kulay itim na kagaya ng nooy suot-suot ng dalawang si Mang Gaston at si Mang Ambrosio. Hindi lamang yon, meron itong umuusok na sigarilyong nakaipit sa kanyang labi. Higit sa lahat ay meron itong hawak na isang uri ng mahabang baril, isang reple. Bahagyang huminto di kalayuan sa nasabing mamang yon ang mga kabayo ni Mang Gaston at Mang Ambrosio. Kasunod ay, Ginoo, sino ka ba? At bakit ka nakaharang sa daan? Ang matipunong pagkakatanong sa kanya o sa nasabing mamang yon ni Mang Gaston. Ha! Kayong dalawa, talaga ang pakay ko, kaya ako nakapwesto sa gitnang bahagi ng daang ito. Hindi ba't ikaw si Gaston, ang asintadong mangangaso? At yung kasama mo ay si Ambrosio, ang dating kriminal. Pero ngayon nagbagong buhay na. Hindi ba tama ako? Oo, tamang lahat ng mga sinabi mo. Pero maaari bang dalian mo? Dalian mo na. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na kagad. At meron kaming importanteng pupuntahan. Ang muling pagkakasabi ni Mang Gaston sa nasabing mamang nasa gitna ng daan. Mga bobo! Ang buhay niyong dalawa ang dahilan kung bakit ako naparito. Bayad na kayong lahat. Kayong lahat na mga kaibigan ni Kano. At kayong dalawa ang una kong patutumbahin. Ha! Masyado kang maraming sinasabi, Ginoo. Masyado kang hambog. Pwes, sige. Patunayan mo kung sino ngayon ang unang titimbuwang sa ating dalawa. Nakakaabala ka sa aming pupuntahan. Paring Gaston, ipaubaya mo na siya sa akin. Ang sabi ni Mang Ambrosio, nang hihinayang namang pinagbigyan siya ni Mang Gaston. Kasunod ay bumaba ito ng kanyang sinasakyang sariling kabayo at bahagya siyang naglakad papalapit sa nasabing mamang yon. Mabilis namang kumilos itong hinayang na si Mang Gaston. Hinila niya sa gilid ng daan ang dalawang kabayo. Kasunod ay, Ginoo, maiksing uri o klase lamang ng baril ito. Itong hawak kong ito, kung ito'y ikukumpara sa hawak mong reple. At hito pa, tingnan mo ito. Iisa lang ang bala nito. Pero tinitiyak ko sa iyong titimbuwang ka sa lupang kinatatayuan mo. May paniniguradong sabi ni Mang Ambrosio sa nasabing Ginoo. Masyado kang hambog, Ambrosio.
bakit hindi natin tingnan? Ito sa'yo! Naunahan mo ako! Tinamaan mo ako sa aking kaliwang hita at hindi ko man lang naiputok sa iyo ang aking rifle. Tama ka. Tama ka riyan. Dahil kulang ang bilis mo sa larangan ng paggamit ng baril. Ngayon, nais mo pa bang mabuhay sa mundo o hindi na? Sagot! At sino? Sino ang nag-utos sa iyong gawin sa amin ito? Wala. Gawa-gawa ko lang yung mga sinabi ko kanina. Ha. Ganoon ba, Ginoo? Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, nagmamadali kami kung kaya't kung wala naman kaming makukuhang sagot sa iyo ay di mas mabuti pang Paring Ambrosio, tuluyan mo na yan. Ang sinabing yun ni Mang Gaston sa nasabing upahang Ginoo ay labis-labis nitong ikinasindak. Unang nasabing mama kung kaya't ay isang revelasyon ang kanyang ikinumpisal sa dalawang magkaibigan. Si Don Fausto. Siya ang nag-utos sa aking patahimikin lahat ng mga kaibigan ni Teresa de la Riva alias Cano. Makakaalis ka na, Ginoo. Pero gusto kong bumalik ka sa kanya o kay Don Fausto at sabihin mo sa kanyang bumalik na siya sa Maynila dahil dadaan muna siya sa aming mga bangkay bago niya maisakatuparan ang kanyang masamang binabalak sa aming kaibigang si Cano. Ang may diin at tiimbagang pagkakasabi ni Mang Gaston. Kasunod ay kinargahan niya ng bala ang kanyang sariling pag-aaring rifle dahilan upang paika-ika at natatarantang tumatakbo papuntang kakahuyan na nasa gilid ng daan ang nasabing upahang Ginoo kung saan ay naandoon pala nakatali sa isang punong kahoy ang kanyang dalang kabayo. Hanggang ngayon, mga kaibigan, ay wala pa rin ang dalawang sina kaibigang Gaston at si kaibigang Ambrosio. Ano kayang problema sa kanila? Ang sabi ni Itay nang kaming lahat ay nasa mismong sabungan na ng baryo nila Mang Luciano. Masama ang kutob ko at huwag sanang magkatotoo ang nasa isip ko, Cano. Ang dinig naming sabi ni Lolo Pedro, lahat kami noon ay sobrang nag-alala sa kung nasaan na ba at kung anong nangyari sa dalawang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio. Ilang sandali pa'y nakarinig kaming lahat ng mga sunod-sunod na mga yabag sa paligid at nagmumulayon sa dalawang tumatakbong kabayo. Sa mga kabayo ng dalawang sina Mang Gaston at si Mang Ambrosio. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV,
Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Ma'am Pia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,